Marami kasi nagsasabi, bakit ko ba daw hinihingi pa yung sorry mula kay Maharlika? I mean, 'di ba? Lagi mo sinasabi, sa ending mo may Bible ka pa. Yan yung comment ng iba diyan eh. Na gusto ko lang linawin. Alam mo, eto lang linawin ko lang sa mga kababayan natin. Pinaghihingi ko siya ng sorry not because hindi ko siya napatawad. Dinawin ko lang ito. Wala akong pakialam sa sorry niya. Honestly wala akong pakialam sa sorry niya. I do not need her sorry for my approval. I do not need her sorry para magpatuloy ang aking career sa vlogging. I do not need that. Bakit to? Kahit wala naman siya eh. Tuloy-tuloy pa rin to. Masaya pa rin, parami pa rin kayo ng parami. Hindi naman po bumabagsak, pangat pa rin ang pangat. Bakit ko kailangan ng sorry niya? It is because gusto kong malaman ninyo kung anong klase itong vlogger na ito. Anong ibig ko lang sabihin? If this person na vlogger ay hindi marunong mag-sorry sa pagkakamali niya, alam nyo, hindi ito ang tamang vlogger na dapat nyong asahan. Bakit to? Hindi ho marunong magpakumbaba sa pagkakamali. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan. Hindi ho perpekto ang political comment or political opinion. Hindi ho perpekto yan. Minsan nagkakamali ka. Kaya nga dapat matuto kang humingi ng paumanhin. Bakit? Para nakikita ng audience mo, pag mali pala to si Banat Bay, binabago niya at sinasabi niya na mali siya. Di ba ho? Kasi pag hindi ang isang vlogger, hindi ho marunong mag-sorry, ipapahamak po kayo niyan. Yung lahat ng sinabi niya tungkol sa akin, tungkol kay Mocha, porket kinontra namin si BBM noon, ano sinabi niya kay Isko? Lahat ng fake news na pinakalat nila noon, hindi naman nila binawi. Nagkataon lang, nagalit na lang din sila doon sa sinunod nila dati. So anong essence nun? Naintindihan natin, anong essence nun? Ibig sabihin, hindi ka nagbago. Nag-iba ka lang ng kwento. Yun ang importante na maintindihan ng taong bayan. Kasi ipapahamak po tayo ng ganito. Anong assurance na mga Pilipinong nakikinig sa kanya na hindi niya kayo niloloko ngayon? If she is not responsible from mga pagkakamali niya noon. You understand? Hindi ito dahil bitter, hindi makamove on. Hindi, excuse me. Sa pagmumukha niya, walang kwenta. Dati nga, hindi ko nga pinatulan yan eh. Di ba? Hindi ko nga pinatulan yan nung pinakalat niya picture sa amin eh. Ba't di ko siya pinatulan? Kasi fake eh. Ba't ko pinapatulan ngayon? Kung alam mo palang fake. Kasi gusto kong magising yung ibang tao na dapat ang mga political vlogger marunong humingi ng sorry pag nagkamali. Marunong umamin, mali pala ako. Ito pala yung totoong nangyari. Ito pala. Paano tayo makakasiguro na hindi siya nagpapakalat ng fake news ngayon, kung dati puro fake news ang pinapakalat niya sa amin? Tanungin ko kayo. Diba? As simple as that. Uulitin ko, jowa ninyo, nagloko, nangalunya, nagkaroon ng kabit, tapos eventually, bumalik sa inyo without saying sorry. Nagalit lang siya. Basta, babalik na ako. Pero without even saying, without even admitting na nagkamali siya. Ang dami niya pandahilan. Ano dahilan niya? Ikaw kasi may kasalanan, pinabayaan mo ko eh. Anong punto doon? Uulitin niya uli yan. Anong assurance mo na hindi niya uulitin? Hindi naman nagbago yung kwento niya. Nagigets nyo? Hindi naman niya inamin na, ako talaga ang nagkamali. Kasi nagpaakit ako. Ako talaga nagkamali kasi pinabayaan ko ito. Ako talaga nagkamali. Hindi ba? As simple as that. Simple logic that you have to understand why I am pushing for this. Kasi marami nang nililigaw eh. Oo, I don't care kung magalit kayo sa akin. May mga humihirit pa dyan. Mas gusto namin si Coach Oli. Okay lang, walang problema.
Iba kasi ang topic niya, hindi niya tinatopic sila Maharlika. Okay lang, wala namang problema, kapatid ko yun eh. Di ba? Walang problema ako kung mas gusto nyo. Mas yummy lang talaga ako. Yun ang totoo eh. Di ba? Ay, hindi, biro lang ho, biro lang. Pogi yun. Walang problema. Ang akin lang, alam mo yung simpleng mali eh. Nagkamali lang kami noon. Hindi naman totoo. Tapos, di sana okay na. May akusasyon na naman ngayon eh. Ano yung akusasyon? Nagaling sa kanya yung mga impormasyon na binabato ni Bagong Lipunan. Sabihin na nating sinungaling si Bagong Lipunan. Let's just assume na sinungaling si Bagong Lipunan, which is talaga namang napakasinungaling. Di ba? Simpleng sabihin niyang, it's not true. Yung sinasabi ni Bagong Lipunan tungkol kay Banat Bay, na ako daw ang nag-feed, it's not true. Hindi pagpatol yun. You are stating an opinion, facts na hindi totoo yun. Ba't hindi niya magawa yun? Maybe because it's true. Di ba? Pwede naman niya sabihin na, hindi, without pagpatol hindi niya na kailangan pasikatin yung si Bagong Lipunan. Hindi masikat yun, bulok na yun. Hindi pa nga sumisikat, bulok na. Pwede naman niya sabihin yung sinasabi nung isang vlogger dyan, na sinulsulan ko daw siya para awayin yung isang vlogger, hindi po totoo yun. Ganun lang. As simple as that. Then move on with your topic if you like. Pero ignoring it is just simply saying, totoo. Bakit? You're afraid. Kasi malalaman namin na sinungaling ka kung sakasakaling i-deny mo yan. Kaya hindi mo na lang dinideny kasi totoo. Yun lang, kasimple. Di ba ho? Simple lang naman yun eh. May mga nagko-comment pa dito. Sabi nila, bakit ko daw inaaway? Hindi ko pa nga away tawag dyan. Kinukorek ko po yung maling style ng isang vlogger. Mali po yan eh. Di ba, nakita nyo naman, lalaki-laki sa baba. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Hindi lang po politiko yan. Hindi lang po yung mga artista yan. Pati ho yung mga vlogger na mali-mali, pinupuna ho natin para hindi ho kayo maligaw. Ngayon, may susunod ba sa akin? Okay lang kung wala. At least, in my conscience, nasabi ko sa inyo, sablay to. At least, nasabi ko sa inyo, sablay ho ito. Kung nagsinungaling siya sa amin, anong assurance hindi na siya nagsisinungaling ngayon? Sige nga ho. Sinungaling yung sobra-sobra di ba? Si Sas na nga mismo nagsabi sa inyo eh. Wala talagang budget yung opisina. Si Atty. Trixie, alam niya ho yan. Kasama ho namin sa opisina yan eh. Wala akong budget. Angal nga kami ng angal nun eh. Bakit? Kung ano-ano sinasabi sa amin, wala na nga kaming budget. Kung ano-ano pa binagbibintang sa amin nun. Pinag-iinitan pa kami ng mga yusik dun. Di ba? Alam niyo yan. Tapos sasabihin niya, ang pinangkakain ng Mocha Girls, ang pinangkakain ni Mocha galing sa opisina, sa PCO. Gago ka ba? Te, mas mayaman pa sa'yo ang Mocha Girls for your information. Hindi nila kailangan magpalibre. Baka sampaling ka nun ng salapi. Nandiyan ka lang sa Amerika, but it doesn't mean mayaman ka. Kaya wag mong pagbibintangan ng kapwa mo dahil mas maraming pera sa iyo. Mas mayaman nga sila sa akin eh. Alam mo ba yun? Asar na asar nga sila nung binidyo ko sila eh. Sir, ba't mo naman binidyo yung iPhone 15 Pro Max namin? Bumili kami sa Japan. Baka sabihin, galing sa'yo to. Kami nagbayad nito. Hindi, si Chloe tsaka si Jay, di ba nagsabi? Sila talaga nagbayad nun. Niloloko ko lang na kunwari, bigay ko. Ako nga, hindi makabili. Sila ho nagbayad nun. Bakit? At saka at the same time, ayaw kasi nilang malaman ng mga kamag-anak nila. Kasi mga kamag-anak nila, parang may utang na loob sa kanila eh. Pag nakita sila, uy, yaman-yaman mo na. Ano, Bibijid? Chloe, ang yaman mo na. Pautang naman. Wala kang malasakit sa aming mga kamag-anak mo. Kami yung magulang mo. Sorry. Erase yung magulang. Erase.
Nanonood pala mga magulang nila dito. Hindi kasali yun, hindi kasali. Nagkamali lang ako ng bigkas. Hindi po sila kasali, linawin ko. Mga kamag-anak lang. Hindi kasi gano'n naman talaga mga kamag-anak di ba? Kayo mga OFW, mga kamag-anak nyo, nag-shopping lang kayo, akala punong-puno kayo ng pera. Uuwi kayo mangungutang. Tama, mali? Tapos masama pang loob pag hindi kayo nagpautang, sasabihin, ang damot mo naman. Diyan, dami-dami yung pera na mamasyal ka. Hindi nila alam, hirap na hirap kayo magtrabaho dyan. Di ba? Wala tuloy ako. Hindi, anyway, yun lang po yung topic ko kay kasi may isa pang humirit dito yung sa Biblia daw, kesyo, di ba dapat you should love? Oo naman. Tatama naman yun Kaya nga, ang intro ko dito kay Marlica, mahal ko si Marlica Kaya ko nga siya kinukurik Kaya ko nga siya kinukumpronta Kasi mahal ko yung tao Kung magbabago siya, susuportahan ko pa siya. Alam mo, for your information, si Pebbles Talakera ang bumaboy talaga sa akin. Alam niyo ba yun? Hoy, Pebbles! Grabe ang pambababoy niyan sa akin noon. Pero bakit kami nag-uusap? Kasi alam mo yun, nagkaroon na ng kahit pa paanong pagkakasunduan. Kalimutan na natin yung nakaraan. Di ba? Na yun? Kasi tayo nag-aaway lang noon. Tama, mali? Hindi totoo, di ba? Anong punto ko dito? Hindi kasi ako nagtatanim ng galit. Hindi ko sinasabi to kay Maharlika dahil galit ako kay Maharlika. Hindi ko sinasabi to dahil hindi ko mahal yung tao. Yung mga bumabaluktot ng paggamit ng Biblia dito, maling-mali. Hindi ho sinabi ng Biblia, kalimutan mo na lahat ng kasalanan at pabayaan mo na yung kasalanan nila. Hindi ho ganun yun. Baka nami-misquote nyo. Sinabi ng Diyos, magpatawad ka. Pero sinabi din naman ng Diyos doon sa lumapit na adulterer, sin no more. Nawawala yung sin no more Patawad lang ang gusto nyo mangyari. Hindi pwede yun. Dapat, pag ikaw nagpatawad, dapat yung tao nagre-repent. Alam nyo ba ibig sabihin ng repent? Tumatalikod sa kasalanan, tinatalikuran yung kasalanan. Hindi basta-basta yun. So, kung talagang sinasabi niyang sorry siya o gusto niya, dapat talikuran niya. Yung mga fake news, yun ang sinasabi ko ho dito. Ganon ang tama. At hindi ibig sabihin, galit po ako sa kanya. Binigyan ko pa nga 5,000. Ba't ka ako magagalit? Yan. Sabi ni Safety and Security Vlog. Rebuke with love. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo, mag-collab pa kami. Mag-usap pa kami o live. Ang dami ko nang nakaaway na kinakausap ko pa nga ng live si Hey Darian. Si Hey Darian nga, bura utang kami dalawa nun Pero nung nag-live kami, binastos ko ba siya? Di ba saya nga nung live namin? Bakit ganun? Kasi nga, again, hindi ho ako na may personal. Pag may mali ka, may mali ka. I will tell you, lahat ng ginagawa mong mali, sasabihin ko sa'yo. Pero hindi ako galit. That's with love. Change. And I will support you. Pero wag kang gagawa niyan kasi kapwa mo, ginagawan mo ng mali Ginawan mo kami ng mali no. Nagkataon lang pareho tayo ng binabanatan ngayon. Pero yung mali mo noon, mali pa rin hanggang ngayon. Tama, mali. Mali. Tama. Di ba? Hindi nagbabago yung fact na mali siya noon sa amin. Hindi porket pareho na kami ng binabanatan ngayon, tama na yung sinabi niya. Hindi pa rin. Mali pa rin yun. Yun lang, as simple as, I'm sorry, dala lang ng damdamin, nagkamali ako ng banat ko nung kay Banat Bay. Ganun lang. Di ba? Ganun lang, kasimple. Mamahalin kita. Padadalan pa kita ng bulaklak. Yung bilog. Hindi, biro lang. Piro lang po Joke lang. Di ba? Yun lang naman po ang gusto kong sabihin.
This is a rebuke with love. Honestly, hindi kasi sa totoo lang yung ang sinasabi nila, pabayaan mo na yan, ganyan ganyan, hindi. Hindi ako ano eh. Sabi ko sa inyo, ako yung tipo ng taong hindi tumatahimik pag may nakikitang mali. Ibahin niyo ako. Whether mataas siya, mababa siya, pag may nakita akong mali, mali. Dapat sitahin para hindi tularan. Ang ginawa niya noon, it was a public mistake that it needs a public correction.